Magandang gabi po sa ating lahat. Sa sama-sama natin pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama po natin sa ating mga panalangin na sumusunod ng intensyon. Pasasalamat ni Wilfredo and Cristina Pascua at Pamilya, Collector, Baby Boy, Alicia, Venezuela, Mary de la Cruz, Amy Reyes at Pamilya, Nani, 11th anniversary ni Pique and Diego Scherer, Julia Herrera, Miriam Pinuba at Pamilya sa mga pamilya. Para sa anak-anak ni Renan, ni Janet Reyes, Alan Sugarfield para sa kanila, Joseph, Mary Grace, and John Paul. Para sa kagalingan ni Virgilio and Adela Mutok, Joel Lumba, Edith Ancheta, at para sa mga kapayapaan ng kaluluwa ni na Edita, Christine, Leonila, Mary Ann, Jessica, Jimmy, Arthur, Aida, Felicissima, Zenaida, Virginia, Diego, Alfredo, Digna, Consorcia, Merihilda, Maximo, Julieto, Tanacho, Eduardo, Carlos, Maria, Guillermo, Vicente, Roberta, Shania, Jane, Roberto, Emiliano, Teresita, Angeles, Delphine, Primo, Vilma, Reynerio Sr., Robert, Lucio Sr., Elihia, Fernan Antonio, Gerard, Arian Joy, Adrian Jan, at para sa lahat ng mga yumaong nakalista sa ating perpetual remembrance, gayon din ang mga kaluluwa sa purgatorio. Panawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines para sa sama-samang pananalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Samahan ninyo kami, O Panginoon naming Diyos, sa patuloy naming pakikipaglaban sa pinsala na dulot ng pandemya ng COVID-19. Ganon din sa mga kaganapang pampulitika na nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng aming bansa. Alam po ninyo kung gaano katindi ang aming pangangailangan na magkaisa upang labanan ng kaaway naming hindi namin nakikita na nagdulot ng matinding pahirap sa amin at ng pagiging walang kasiguruhan sa aming buhay. Malawakang pagkalat ng impeksyon ng mga napupuno ng mga pagamutan, pagkawala ng hanap buhay, gutom, malawakang pagkalugi ng mga negosyo at kamatayan. Idinadalangin namin ang aming mga lingkod bayan, ang mga taong nasa pamahalaan, lalo na yung mga nananatiling, matuwid at nagpapatuloy maglingkod na may tunay na malasakit at pagmamahal sa aming bansa. Ingatan mo po sila, Panginoon, at bigyan sila ng tapang na manindigan para sa katotohanan at katarungan. Naway ang krisis na ito, dulot ng pandemya, ay maging daan ng pagbabalik loob at pagbabago ng aming mga puso. Magturo nawa ito sa amin na makapanindigan kami higit pa sa mga personal at pampulitikang interes namin at madala namin ang lahat naming mga pagsisikap para sa kabutihan ng lahat. Naway gabayan kami ng iyong espiritu na tumugon na may awa at pagmamalasakit sa mga dukha, ang mga walang-wala at ang mga lalong nangangailangang sektor ng aming lipunan. Sapagkat alam namin na anuman ang gawin namin sa mga maliit naming kapatid ay ginagawa namin sa inyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ay manatili magpakailanman. Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, sama rin natin sa ating pananalangin ang alay pasasalamat at natatanging kilingan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, Romeo at Nora Cabrera, pamilya Buana Torres, pamilya O. Reyes at Talyarde, Alan Joseph Pulido,
Mary Jamie Pauline Bartolome, El Malagbador, Gerard Fede Victoriano, Pablito at Josie Mendoza, Adriano Santos, Joel at Lucy Bonifacio, Brian at Jasmine Yu, Rafael Flor, Odette at Yvette Eugenio, June at Soli de Rosario, Edgardo at Aida Cunanan, Edgar at Marie San Diego, Dennis at Terry Santos, Danilo at Emily Sebastian, Nante at Marisa de la Cruz, Ricky at Avic Magpok, Aurora at Jean Silungan, Noel at Zene Galvez, Alicia Arcega Biacrucis, Antonio at Victoria Sanchez, Romel Jeff Arcega, Mila Digonong, Aida F. Resurrection, Vidal at Maria Taquerol, Antonio at Evelyn Salazar, Celine Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Pamilya Riano, San Felipe at Esteban, Dr. Betsaida Banaag, Edwin at Aida Gumapas, Janet E. Pascual at Gidi ng EDB Community, Reverend Father Opino Pengsulit, Bishop Dennis Villarojo, para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council, 6737 ng Bustos at ng Catholic Women's League ng Lawa, Mikawayan, Ponsi Sumera, Precious Isabel Servania, Prince Xavier, Victoria Divina MC, Dina Saavedra, Jody Tiana Marfil, Nick at Evelyn Rilera, Pining Villanueva, Camila Lazaro Aquino, Jen Tamani, Emelita de la Cruz, Arman at Ini Isma, Bernard at Ena de Guzman, June at Doris Pilejera, Dr. Marat Marie Tolentino, Gigi Bautista Alejandro, Dayan G. Bunag, Susan Lumaday, Dr. Chester Calapis, Jaime at Jovian Cruz, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, mga medical staff ng Santo Niño Hospital sa Bustos at Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayambong Nueva Vizcaya, lahat ng mga frontliners at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Cheryl Santiago, Eloisa Villamil, Samantha Osea, Quirino Cristobal, Dr. Benjamin Miranda Jr., Chelo del Mundo, Marian Maravilla, Rami Banaag, Benjamin Valerio, Joseph Ace at Samuel Engal, Muhammad Adam, Aurelia Cooper, Marian Enriquez, Reggie Garcia, Ruben Aguirre, Franny Buwan, Andy Torres, Seferino Ungusan Jr., Benjamin Bernardo Sr., para sa karawan ni na Ellen Hazel Figueroa, Esperanza Ulpindo, Jacob Dylan Villena, Alpiri Coronan, Vince Gerald Acain, John Matthew Gongon, Menchi Ingal, Robinson Hernandez, Sister Elvira Mateo, Lulu Deguilado, Monique Ashley Benosa, Heidi Flores, Jenny Cruz, Cesar Perez, Christian Pasion, RB Sablan, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni na Ricardo, Sidonia, Bibiana, Hil, Sila, Isabella, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Jose Chidora, Justin, Lucila, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pipito, Belenchito, Dominador, Maria Teresa Frances, lahat ng mga namayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos at ang lahat ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalari magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklukas sa kanilang Diyos, Ama, paripamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan sa pamumuhay at pagpanaw ng obispong si San Martin, ang iyong kadakilaan ay nagdingding. Ganapin mong panibago ang mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming loobin, upang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal, paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno at mga may kapangyarihan.
Sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kanino man. Kailangang maging maunawain sila, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Noong una, tayo'y nalihis ng landas dahil sa ating kamangmangan at katigasan ng ulo. Naging alipin tayo ng sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinapuotan din natin. Ngunit nang mahayag ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos sa ating tagapagligtas, tayo'y iniligtas niya. Natamo natin ito hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa Kanyang habag sa atin. Naligtas tayo at ipinanganak na muli sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay ng bagong buhay sa atin. Sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, ibinuhos sa atin ng Diyos ang Espiritu Santo upang tayo'y pabanalin ng Kanyang pag-ibig at kamtan natin ang buhay na ating inaasahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sangayon sa mga pangako na Kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hanggada ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at umiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila, sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. "Hindi ba 10 ang gumaling?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?" Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, kapag po pinag-aralan natin ang kasaysayan ng mga Hudyo at hindi ng mga Samaritano, ating maihinuha
na hindi sila palaging magkasundo, sapagat yung mga Hudyo medyo mababa ang kanilang tingin sa kanilang kapwa Samaritano. Kaya nga po ito'y kanilang kapwa, ito'y kanilang kababayan. Subalit yung mga Samaritano na ito, ibang-iba ang paningin ng mga Hudyo para sa kanila, sapagat ang kinikilala ng mga Hudyo na malapit sa Diyos ay ang sarili lamang nila, samantalang ang mga Samaritano, masama rin ang kanilang kalooban doon sa mga Hudyo. Kaya nga po kadalasan kapag ka po may napapadaan na Hudyo doon sa isang bayan sa Samaria o isang lugar doon na kinatitirikan ng mga bahay ng mga Samaritano, kadalasan hindi sila pinatutuloy, o kaya naman yung mga Hudyo na ito, iniiwasan nila ang mga lugar na ito, sapagat para sa kanila hindi karapat-dapat at mababa lamang ang kanilang paningin para sa mga Samaritano. Subalit sa ating pong mabuting balita, 10 ang pinagaling ng ating Panginoon, 10 ang nagkaroon ng kagalingan para sa kanilang sarili, pero nakita po natin sa 10 ketongin na ito, may isang nagbalik para magpasalamat. At sino yung nagbalik na ito? Isang Samaritano na itinuturing na dayuhan ng mga Hudyo sa kanilang sariling lugar. Kaya nga po napakarami ang pinagaling ng ating Panginoon, pero iisa lamang ang nagpasalamat, iisa lamang ang nagpuri sa Diyos, iisa lamang ang tumanaw ng utang na loob para sa ating Panginoon. Kaya nga ang tanong ng ating Panginoon, hindi ba 10 ang pinagaling? Nasaan ang 9? Kaya nga po kapag kami pangangailangan, yung 10 na ito, sigaw ng sigaw, naghahanap ng kagalingan, naghahanap ng aruga, ng pagkalinga mula sa ating Panginoon. Pero nung nakuha na ang kanilang kailangan, sa 10, iisa lang ang nagpasalamat. Kaya nga po walang pinagkaiba sa bawat isa sa atin na kuminsan kapag tayo may pangangailangan, naaalala natin ng Diyos. Kapag tayo nasa kagipitan, kapag tayo nalagay sa alanganin, nasusumpungan natin ang ating Panginoon. Naroong tayo magdasal ng matagal, naroong tayo magdasal ng taimtim, naroong tayo ay magdasal ng pagsusumamo sa ating Panginoon. Pero kadalasan, marami sa atin, kapag nakuha na ang ating kailangan, kapag nakuha na yung ating inihingi, nakakalimutan na nating balikan ang ating Panginoon, sapagat nakakalimutan nating magpasalamat sa mga biyaya na tinatanggap natin mula sa ating Panginoon. Kaya isipin na lamang natin, mga kapatid, araw-araw na gumigising tayo, tumatanggap tayo ng biyaya mula sa ating Panginoon. Pero ilan kaya sa atin yung bago matulog, nagdarasal muna sapagat nagpapasalamat sa buong maghapon na nagdaan. Nagpapasalamat sapagat dinugtungan ang ating buhay nitong nakaraang maghapon. Sino kaya sa atin yung pagdating ng umaga sa pagkagising pa lamang ay nagpapasalamat din sa ating Panginoon sapagat dudugtungan muli ng ating Panginoon ang ating buhay. Umaasa tayo na mayroong pangkarugtong ang ating buhay kinabukasan. Sino kaya sa atin yung bago kumain o pagkatapos kumain ay nagpapasalamat sapagat kahit na gaano kasarap, kahit na gaano hindi kasarap, kahit na gaano karami o kakarampot man ang ating kinakain, at least meron pa rin tayo na kinakain para sa ating sarili. Kaya nga po dapat nating pagpasalamat, dapat nating itanaw ng utang na loob sa ating Panginoon. Sino kaya sa atin yung kapag po tumitingin sa ating wallet, nagpapasalamat tayo? Bakit? Sapagat kahit kakaunti ang laman, at least meron. At para naman doon sa mga may wallet na walang laman, at least may wallet ka. Yung iba nga kahit wallet, wala. Kaya nga po marami tayong dapat ipagpasalamat. Kaya nga po mga kapatid, araw-araw, abot-abot na biyaya ang tinatanggap natin. Subalit, kinakailangan din naman matuto tayong tumanaw ng utang na loob sa mga gumagawa ng mabuti para sa atin. Lalo tigit sa ating Panginoon na palagi ay nagpapadala ng pagpapala para sa atin. Kaya isipin na lamang natin, mga kapatid, huwag tayong gumaya doon sa ibang mga hayop na katulad ng mga aso, no? May magagandang katangian ng aso, pero meron ding kapangitan. At ano yung pangit na katangian ng isang aso? Yung po bang kapag po yung isang aso, kapag po binigyan mo ng pagkain, tuwang-tuwa sa iyo. Pero kapag po yung kanilang kainan, yung kanilang pakainan, kukuhanin mo para dagdagan o
o kukuhanin mo sapagkat yung aso mo napasobra yata, bigay mo ng pagkain sa halip na maging maayos, malusog, nagiging lumba-lumba na yung katawan ng aso mo. Kaya kinakailangan balansehin mo rin sapagkat magkakasakit siya kapag sobrang taba naman ng aso mo. Pero tignan po ninyo, kapag po yung aso mo, binigyan mo ng pagkain, tuwang-tuwa sa'yo, kumakawag pa ang buntot. Pero kapag kinuha mo yung pakainan ng meron pang natitira, o kaya naman kahit wala na, pero iba ang kanyang pananaw, iba ang kanyang pagkakaintindi, akala niya, aagawin mo yung kanyang pakainan, aagawin mo yung kanyang pagkain. Ano ang gagawin sa iyo? Yung kamay na nagpapakain sa aso na ito ring kamay na ito ang kakagatin ng sarili mong aso. Bakit? Sapagat akala niya, aagawin mo yung kanyang pagkain. Kaya nga po sa halip na magpasalamat, kuminsan, kinakagat ka pa. Kaya po walang pinagkaiba yan doon sa mga magulang na matapos mong arugain ang iyong anak pagdating ng panahon, kapag ikaw naman ang nangangailangan, para kang pulubi na namamalimos sa sarili mong anak. Hindi ka man lamang mapag-alayan ng kahit na kaunti na panggasto sa bahay, o higit sa lahat, hindi ka man lamang madalaw upang nang sa gayon makipagdaupang palad sa iyo. Kaya nga po mga kapatid, kuminsan, hindi naman yung salapi ang hinihingi ng isang magulang. May mga pagkakataon ang hinihingi ng isang magulang, yung kahit konting pagtingin man lamang, yung kahit na konting panahon na ilalaan para sa kanyang magulang, para nang sa gayon magkabanding man lamang sila. Kaya nga po mga kapatid, ito rin ay pagpapakita natin ng ating pagpapasalamat. Yung po bang tayo ay marunong tumanaw ng utang na loob sa ating Panginoon at sa mga tao na gumagawa ng kabutihan para sa atin. Gayun din po naman mga kapatid, pagdating naman sa paglilingkod sa ating Panginoon, kadalasan dito sa atin sa Pilipinas, kapag ka po sinabing ikaw ay gifted child, ibig sabihin marami kang talento. Kapag ka naman ikaw ay special child, kadalasan ang tingin ng marami, may talento ka man, pero iilan lamang, kadalasan ang tingin pa nga, talentado ka nga sa isang bagay, abno ka naman sa iba pang mga bagay. Kaya medyo masakit sa tenga. Kasi mga kapatid, yung po bang mga special child, kaya po sila tinawag na special sapagat meron silang special na pangangailangan. At hindi lamang dahil sa pangangailangan, meron silang nadidevelop na special na ability na kadalasan sila lamang ang nag-e-excel doon. Kaya po hindi sila totally abnormal, hindi sila totally walang kwenta, hindi sila totally walang saysay yung kanilang buhay. Sapagat mga kapatid, lahat ng tao may saysay ang buhay. Kaya nga po sa katunayan, hindi naman gifted lang, hindi naman special lang yung dapat nating itawag sa ating kapwa, sapagat lahat ng tao ay specially gifted, sapagat lahat ng tao biniyayaan ng espesyal na buhay. At ito ay ang buhay na galing mismo sa ating Panginoon. Sapagat nung tayo nilikha, mula tayo sa kimpal na lupa, ayon sa aklat ng Henesis, sa pagkakalarawan nito. Subalit ano ang nagpagindapat sa atin na magkaroon ng buhay? Nung tayo ay hingihan ng Diyos sa ating ilong at nagkaroon tayo ng hininga ng buhay. Hindi niya ito ginawa sa mga halaman, hindi niya ito ginawa sa mga punong kahoy, hindi niya ito ginawa sa mga ibon, hindi rin niya ito ginawa sa iba pang mga hayop. Sa tao lamang ginawa ng ating Panginoon ang siyang kumuha ng kimpal na lupa, inihugis tayo mula sa kanyang wangis at larawan, at hindi naman binigyan tayo ng hininga ng buhay mula sa ating Panginoon. Kaya isipin na lamang natin mga kapatid, habang tayo humihinga, meron tayong buhay. Pero kapag tayo namatay na, ano ang sinasabi na description sa atin? Nalagutan ng hininga. Ang ibig sabihin na wala na yung hininga ng buhay sa atin na makalupa, sapagat ito'y papalitan na ng ating Panginoon ng buhay na pangmagpakailanman. Kaya nga po sa bawat sandali, habang tayo humihinga, meron tayong tinatanggap na biyaya mula sa ating Panginoon. Pero hanggang kailan kaya tayo nakapagpapasalamat sa ating Panginoon sa lahat-lahat ng kanyang kabutihan para sa atin? Hanggang kailan kaya tayo nagpapasalamat sa ating kapwa sa lahat din ng kabutihan na ginagawa nila sa atin? Deserving man tayo o hindi sa kabutihan na ito.
Kaya nga po kapag tayo po'y naglilingkod sa ating pong simbahan, naglilingkod tayo sa ating kapwa, ito'y isang pagpapakita natin ng ating pagpapasalamat para sa ating Panginoon. Kaya nga kapag ikay nagiging responsable na nanay o tatay sa iyong mga anak, nagiging mapagpasalamat ka sa ating Panginoon, sapagat ang pinagkatiwala sa iyo ng ating Panginoon ay hindi mo pinababayaan, bagkus ay iyong inaalagaan. Ang hindi mo pinababayaan, bagkus yung inaaruga at ang kanyang mga pangangailangan ay yung tinutustusan. Kaya kapag halimbawa, ikaw ay isang guro, naging responsable ka bilang isang guro, nagpapakita tayo ng pagpapasalamat din sa ating Panginoon. Sapagat yung tinanggap nating karunungan sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating kapwa ay binabahagi rin naman natin sa ating kapwa upang sila man ay matuto. Kapag naging responsable ka bilang isang doktor, ipinapakita rin natin ang ating pagpasalamat sa Diyos sapagat ipinagpapatuloy natin yung misyon ng ating Panginoon. Kaya kung papaanong sa ating mabuting balita, nagpagaling ang ating Panginoon ng 10 ketongin, bagamat isa lamang ang nagbalik para magpasalamat, pero ang ating Panginoon hindi tumigil sa kanyang paggawa ng himala, hindi tumigil sa kanyang pagpapagaling sa mga may sakit at pagkalinga sa mga nangangailangan sa Kanya. Kaya nga po hindi man tayo katulad ng ating Panginoon na may kapangyarihan na sa isang salita lamang ay nakapagpapagaling. Subalit sa karunungan at sa karanasan na ibinahagi sa atin sa larangan ng medisina, ang mga doktor ay nagiging katuwang din ng ating Panginoon sa ministeryo na ito. At ganyan po naman mga kapatid, kapag halimbawa sa atin naman pong parokya, sa bawat simbahan, naglilingkod tayo, ito rin ay isang buhay na pagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Sapagat iba't iba ang kaloob sa atin, iba't iba ang ipinagkaloob ng Panginoon na biyaya sa atin, na regalo para sa atin. Kaya kung ikaw ay magaling kumanta, pwede mong gawing buhay na pasasalamat sa ating Panginoon ang pagiging kasapi ng choir. O kaya naman ay pagiging kantor sa loob ng banal na misa. Kaya nga ang sabi ni San Agustin, sino man ang kumakanta ng mainam ay 2 ulit na nagdarasal. Sapagat hindi ka lamang nagsasalita ng papuri, nilalagyan mo pa ng hibig at tono ang pagpupuri na ito. Kaya dobling pagdarasal ang ginagawa ng kumakanta at umaawit para sa ating Panginoon. Kaya kung ikaw naman ay magaling umistima sa iyong kapwa, pwede kang maging kasapi ng ating mga ushers at usherettes ng ating parokya. Kaya nga po kung hindi mo man ito ginagawa para sa iba, pero ginagawa mo para sa ating Panginoon sa oras ng banal na misa o ng pagtitipon ng mga tao sa simbahan, ito rin ay isang pagbibigay natin ng buhay na pasasalamat para sa ating Panginoon. Kaya kung halimbawa, hindi ka man makakilos ng mainam sapagat ikay may kahinaan sa iyong katawan o kaya naman may kahinaan ka sa paglalakad, hindi man maganda ang iyong tinig, hindi ka man makapaglingkod kagaya ng iba ng pag-iistima, pero kung yung boses mo naman ay nagagamit mo para mamuno sa pananalangin, ito rin ay isang buhay na pagpapasalamat sa ating Panginoon. Kaya nga po iba't iba pa ang mga kaloob na ipinapakita ng Diyos sa atin. Lahat tayo ay tumanggap ng regalo mula sa ating Panginoon. Kaya nga kung gagamitin natin ito ng mainam para sa ating kapwa, ito din ay pagpapakita natin ng pagpapasalamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng regalo na ito. Kaya isipin po ninyo mga kapatid, merong ibang mga tao kapag ka po may lumalapit sa kanila, hindi naman sila pari, hindi naman sila madre, hindi naman po sila psychologist, hindi naman po sila nag-aral ng kung ano ang dapat ipayo sa kanilang kapwa, pero may mga pagkakataon, may mga taong specially gifted para magbigay ng magandang payo para sa kanilang kapwa. May mga taong specially gifted para mamuhay ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon at nang sa gayon, maakay nila, pamunuan nila ang kanilang kapwa para sila man ay mapalapit sa ating Panginoon. Kaya nga po sa bawat sandali, tumatanggap tayo ng abot-abot na biyaya at kung gagamitin natin ito ayon sa kalooban ng ating Panginoon, kung gagamitin natin ito ayon sa ninanais ng ating Panginoon, tayo mismo ay makapagpapasalamat sa ating Panginoon.
Hindi tayo magiging katulad ng iba na kung sino man na nag-aabot ng kanyang kamay ay kinakagat pa. Pero sa atin, kapag nag-abot ng kamay ang ating Panginoon upang nang sa gayon, bigyan tayo ng biyaya, handugan tayo ng regalo, magamit sana natin ito para nang sa gayon, muli ay abutin natin ang kamay ng ating Panginoon. Hindi para tumanggap lamang, kundi para tayo rin ay makatunghay sa ating Panginoon at makanig natin ang ating Panginoon sa isang buhay na pasasalamat sa pamamagitan ng pamumuhay na kaaya-aya. Kaya nga po mga kapatid, katulad ng sinasabi sa ating mabuting balita, kung papaanong ang isang ketongin na isang Samaritano pa na itinuturing na isang dayuhan sa kanilang lugar ay nagbalik para magpasalamat sa kanyang Panginoon na nagpagaling sa kanya, matuturin tayo na magpasalamat palagi at tumanaw ng utang na loob na sa Diyos na sa atin ay palaging nagpapala, sa Diyos na sa atin ay palaging nagmamahal at nagbibigay ng ating pangangailangan sa pang-araw-araw na paglagi natin sa mundong ibabaw. At makita natin ang kabaitan na ito ng ating Panginoon ay dapat nating isabuhay nang sa gayon makapag-akay pa tayo ng ating kapwa patungo sa ating Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, labis na mapagbigay ng biyaya, kagalingan at kapatawaran ng Panginoon, subalit ipinagwawalang bahala natin ang mga ito. Nakakalimutan natin siyang pasalamatan, dalhin natin ang ating mga panalangin sa Kanya sa diwa ng pasasalamat. Sa bawat panambitan ng ating puitutugon, sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang simbahan sa lupa, naway patuloy na hilumin sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ang mga may wasak na buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Atin nawang purihin at pasalamatan ng Diyos sa mga biyaya ng buhay, pananampalataya, kalusugan, kaligayahan at alab ng pagmamahala ng pamilya, kaibigan at komunidad. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Tayo naway laging magpasalamat sa lahat ng aspeto ng ating buhay para sa pag-ibig na ibinuhos sa atin ng Diyos noong ang kininiya tayo bilang Kanyang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang mga may sakit at mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang katangi-tanging pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamalasakit ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang mga yumao, naway mapabilang sa mga banal sa pagsamba sa Diyos sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pasasalamat, tumatawag kami sa iyo, Panginoon. Ang maraming Diyos, pinasasalamatan ka namin para sa aming mga buhay at sa bagong buhay na iyong pinagkakalob sa amin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo. Ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Noon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Amo naming imika, pakabadalin mo ang aming mga alay sa paghahain namin ngayong ginuginita sa San Martin ng Tours upang sa pamumuhay namin araw-araw, itaguyod kami nito sa hirap at ginhawa sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Martin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran sa pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alalas sa akin. Mga kapatid, ng misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin Ang ngalan mo, papasanin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng namin kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga
sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kasama ni Kristo, ako'y nabubuhay. Salita niya'y bukal ng buhay. Ngayon inialay sa kaniyang mga kamay. Yaring aking buhay. Oratio Imperata kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan at tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kaibubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami sa iyong ihintuna ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan
at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Amo naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming nagsalo-salo sa piging ng pagkakaisa, ang ganap na pasyang sundin ang loob mo sa lahat ng bagay, upang katulad ng buong pagkakatalaga ni San Martin sa iyo, kami maging marangal sa pagiging para sa iyong totoo. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon. Ngayon na di pahayag, kanyang pagkaling at habag, isabuhay pa